Magandang umaga. Bago natin umpisaan ang ating klase ngayong araw, nais ko munang kayo tumayo para sa ating panalangin. Magsitayo na ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Salamat. Nais ko munang kayo tanungin kung wala bang lumiban niyo yung araw sa ating klase. Yes? Salamat. Ako'y labis na natutuwa sapagkat ngayong araw ay nandito kayong lahat sa aking klase. Ngunit, bago natin simulan ang ating talakayin, nais ko muna kayong ulit tumayo para sa ating pagpasiglang araw. Tayo ay magti-tiktok upang kayo hindi antukin o makatulog habang ako'y nagkaklase. So, magaling mahusay. Kayong lahat ay may talentong sumayaw. Pwede na kayong maupo. Ha? Ako sasayaw? O sige. Dahil kompleto naman kayo at walang lumiban sa inyo ngayong araw. Pagbibigyan ko kayo. O yun na, pinagbigyan ko na kayo. Sana masaya na kayo. Kung gusto nyong araw-araw sumasayaw si teacher, huwag kayong lumiban. Tsaka lang. Muli isang magandang araw sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating panibagong paksa, balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraan. Ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraan nating pagkikita? Yes? Tama, mahusay. Ang tinalakay natin ay patungkol sa alamat. Ngunit, ano nga ba ang alamat? Miss Laika? Tama, mahusay. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan o pantika na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig, bagamat karaniwan ang sinabi bilang totoo ng mga kwento. Nais kong magbigay kayo ng halimbawa ng kwentong alamat. Yes? Tama, mahusay. Ang kwentong Wantamat ay nakapaloob sa kwentong alamat dahil ipinapakita dito ni Juan kung gano'n nga ba siya katamad. Dahil imbis na kinuha na lamang niya ang bayabas at kinarain nito, hinintay niya itong mahulog sa kanyang bunga na nagsisimbolo ng isang katamaran. Ngunit, bago natin simulan ang ating talakayin ngayong araw, magkakaroon muna tayo ng palaro na tinatawag natin 4 Fix, 1 Word. Alam kong alam niyo na ito, kaya sana mag-enjoy kayo. Maliwanag ba? Okay. Ayan o, 4 Fix, 1 Word. Ang ating laro ngayong araw. Kilala nyo ba sila? Sa palagay nyo, anong sinisimbolo nila? Yes? Artista? Pwede, pwede. May iba pa bang kasagutan? O may iba pa bang mga ideya? Malapit na yun ha, malapit na. Yes? Tumpak. Ang mga nasa litratong yan ay mga awit, umaawit o singer sa ating bansa. Salamat sa mahusay na kasagutan. Yung sagot na artista kanina, malapit na yun, pero ang kinukuha kong sagot ay mga aawit o mga singer. Sa palagay nyo, itong litratong ito, ano naman ang sinisimbolo nito? Yes? Bakasyonan? Pwede, malapit na. Magbigay nga kayo ng iba pang mga ideya. Salamat sa magandang kasagutan. Mahusay. Ang mga nasa litratong yan ay bayan. Sino yung nakasagot? Salamat. Salamat.
bayan ang tinutukoy ng mga litratong yan. Sa inyong palagay, o bago natin simulan ang ating talakayin ngayong araw, sa inyong palagay, ano nga ba ang tatalakayin natin ngayong araw? Yes? Mga mang-aawit? Pwede. Salamat. May iba pa bang mga ideya? Mga artista o mga mang-aawit sa ating bansa? Salamat. Malalaman natin mamaya kung tama ba ang inyong mga hula. Ang inyong mga hula. Ayun, bayan. Diba? Kakasabi ng bayan. Tama ang inyong mga hula kanina dahil ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang awiting bayan. Ngunit, bago natin umpisahan ang maganda at panibagong tatalakayin natin ngayong araw, nais ko munang ipabasa sa inyo ang mga layunin na dapat inyong matamo patungkol sa awiting bayan. Ito nga pala ang mga layunin. Pwede ba ang pakibasa? Yes, salamat sa pagbabasa. Nais ko lamang sabihin sa inyo na maganda ang ating tatalakayin ngayong araw. At sana'y inaasahan ko na kayo makinig. Dahil pagkatapos nito ay magtatanong ako patungkol sa ating tinalakay ngayong araw. At inaasahan ko na kayo makakasagot batay sa inyong mga narinig o mga natutunan. Maliwanag ba? Salamat. Ngayon, dumako na tayo sa ating talakay. Awiting bayan. Ito lang inaawit ng mga nagpapahayag ng damdamin, kaugalian, karanasan, pananampalataya, gawain o hanap buhay ng mga taong naninirahan sa isang pook. Ang awiting bayan nga, from the word awiting bayan, ito yung mga awitin na naririnig natin sa mga bayan or mas nararamdaman natin or mas naririnig natin pagka nasa isang lalawigan tayo. Kunwari, o halimbawa na lamang, nasa Tarlac tayo ngayon tapos pumunta tayo sa ibang lugar. Dito natin mararamdaman o matutuklasan kung ano nga bang pinagkaiba ng awitin nila sa awitin natin. May mga awit na tungkol sa pagdadakila sa kanilang bathala, pag-awit sa pagsisisi sa kasalanan, pag-awit upang sumagana ang ani, pag-awit sa pakikipagbigma, pag-awit sa tagumpay, pag-awit sa pagpapatulong ng bata, pag-awit sa kasal, at pag-awit bilang pagpupuri sa kanilang mga ninuno. Ayun nga, sinasabi ko nga na pag pumunta kayo sa ibang lugar at mararamdaman nyo na yung kasanayan nyo ay kakaiba sa kanilang mga ginagawa doon dahil nga may awit sila ng pagsamba sa kanilang bathala, may awit sila ng pagpapatulog ng bata, at may umaawit pa sila sa mga para sumagana ang kanilang ani. Alam nyo ba yung kantang yung Magtanim May Libero? Ayun. Kasama siya sa pag-aawit ng masaganang ani. Karamihan sa mga ito ay may 12 pantig. Ito ay may tugma at intayog. Sinasabing ito ay tula mula sa bago na naging awitin. Ang mga titik ng mga awiting bayan ay naglalarawan ng ugali ng mga Pilipino na may bakas ng bagong kalinangan at kabias ng dala rito sa mga Kastila. Ayun nga, sinasabi ko nga sa inyo, o sinasabi nito na ang awiting bayan ay may 12 pantig. At bago ito naging awitin, ito muna ay naging tula. Na siyang naging pagbabago sa atin dahil nga sa pagbabago na simula nung dumating ang mga Kastila. Ngayon naman dumako naman tayo sa mga uri ng awiting bayan. Oyayi o ayayi. Ito ay awiting panghele na pampatulog sa bata. Basta pag sinabing uyayi o ayayi, ito nga po ay ginagamit sa pagpapatulog sa bata. Alam niyo ba yung kantang basta pagka mararamdaman nyo nun, nung mga bata pa tayo, pinapatulog tayo ng ating mga magulang na inaawitan nila tayo yung malamig ang silimoy ng hangin. Yung basta mga ganun. Tapos yung basta mga kantang makakapagpatulog sa bata. Pasok yun sa oyayin o ayayin. Sa Diona naman, ito ay awiting tungkol sa kasal. Malalaman natin na yung kasal dito sa city at kasal sa baryo ay magkaiba. Dahil doon, iba yung mga tugtugan pagka may kinakasal doon. May mga sayawan pa. Yung kung saan sinasabitan ng pera, tapos iba ang tugtugan nila. Pero dito sa city,
mas masaya ang kasal. Pero kung taga-baryo ka or taga-probinsya ka, mas masaya ang kasal sa inyo dahil nga iba yung awitin na dala ng kasal sa inyo. Kundi man, ito ay awit ng pag-ibig. Once na or parang manliligaw ka lamang dito, dito hinahalimbawa yung awitin na inaawit mo sa iyong nililigawan. At kumintang naman, ito ay awit sa pandirigma. Kung saan makikita natin na once na may nagsusuntukan or may nag-aaway or may mga digmaan, may mga tugtog na mga nauuso o may mga tugtog na nagagawa ang mga tao. Pananapatan, ito ay paghaharana sa Tagalog. Ayun nga, sa kundiman kanina, ito ay awit ng pag-ibig. Dito na sa pananapatan, dito na yung panghaharana gamit ang awiting Tagalog. Balitaw, ito ay awit sa paghaharana ng mga Bisaya. Ang balitaw daw ay ginagamit na bilang halimbawa ng awiting ng mga Bisaya. Dahil ito ay awit na panrelihiyon. Ito ay inaawit sa mga mga religion. Kunwari, kung anong religion mo, tapos may mga umaawit kayo. Kunwari sa aming, o halimbawa sa aming mga Kristiyano o mga born again, umaawit kami ng mga worship songs na pasok sa panrelihiyon. At ayun ay pasok sa dali. Pangangaluluwa, ito ay awit sa araw ng mga patay na mga Tagalog. Malalaman naman natin na tuwing may patay o araw ng mga patay ay may mga awitin na nagagawa ang mga tao. Kaya ito ay pasok sa pangangaluluwa. Nais ko lamang itanong kung naiintindihan niyo pa ba ang aking tinatalakay. Salamat sa tugon. At least alam ko na nakikinig pa kayo. Salamat. Sa bulong naman, isang matandang katawagang orasyon ng mga sinaunang tao sa Pilipinas na kung saan ito yung mga orasyon ng mga matatanda na nabubuo o nagagawa nila dahil nga ito ay simbolo ng kanilang paniniwala na kung saan pag sinabi kasing bulong, yung alam nating bulong yung bumubulong sila sa patay pero may iba pang mga halimbawa doon. Ang bulong ay isa sa mga panalangin na ginagamit upang makamta ng isang kanais-nais na pangyayari sa hinaharap. Dito nga nila minsan ginagawa yung pabulong na dasal or pabulong sa mga patay na kung saan nananalangin sila sa patay o humihingi sila ng tulong sa mga patay na kung saan gabayan sila or gabayan yung mga naiiwang pamilya dito sa lupa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nais ko lamang tanungin kung kayong lahat ay may natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Salamat. Dahil dyan, may tanong ako. Sabi ko nga kanina, makinig kayo mabuti dahil pagkatapos nito ay may tanong ako patungkol sa ating tinalakay. Una, ano ang awiting bayan ayon sa ating tinalakay? Yes? Tama! Ang awiting bayan ay isang tulang inaawit ng mga nagpapahayag ng damdamin, kaugalian, karanasan at pananampalataya, gawain o hanap buhay ng mga taong naninirahan sa isang puo. Tama, mahusay. Pangalawa naman, ibigay ang uri ng awiting bayan. Ito yung mga uri na binanggit ko kanina. Sino makakapagbigay nito? Lahat lahat. Ikaw? O sige, kaya mo ba? O sige. Tama, mahusay. Lahat ng mga uri ng awiting bayan ay nabanggit mo. Ang uyayi o ayayi, diyona, kundiman, kumintang, balitaw, bulong, dalis, pangaluluwa, pananapatan, bulong, at pananapatan. Tama, lahat yan ay uri ng awiting bayan. Ano ang tawag sa awitin ng pangkasal? Yes! Tama! Ang awitin sa pangkasal ay diyona. Ako'y labis na natutuwa sapagkat kayong lahat ay nakakasabay sa ating talakayin ngayong araw. Panayan.
nais ko lamang kayong tanungin, bilang isang mag-aaral o estudyante, bakit mahalagang pag-aralan natin ang awiting bayan o bakit pinag-aaralan natin ang awiting bayan bilang isang estudyante? Salamat. May iba pa bang ideya? Salamat. Mahusay, mahusay. Kayong lahat ay magagaling. Ako'y natutuwa sapagkat naging epektibo ang ating pagtatalakay ngayong araw patungkol sa awiting bayan. Tama kayo dahil lahat ng mag-aaral ay pinag-aaralan ang patungkol sa awiting bayan at ito'y isang pag-alala sa ating mga ninunong unang nag-aral o unang tumuklas sa awiting bayan. Ngayon naman para sa ating aktibidad, nais kung bumuo kayo ng 3 grupo at gumawa kayo ng komposisyon ng awitin at ilagay kung anong awitin ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 hanggang 10 minuto upang gawin ang aking mga ipinapagawang gawain. At pagkatapos nito ay pipili ako ng unang grupong tatayo sa harapan upang awitin at tuklasin kung ano nga bang uri ng awitin ang inyong aawitin. At ito ang mga pamantayan o panukatan sa ating paghahatol. Nakakanta ito ng maayos base sa ginawang awitin at tono. 50%. Paggamit ng wikang Filipino sa bawat linya ng awitin. 25%. Magbibigay kung anong uri ng awiting bayan ang ginamit sa pagbuo ng awitin. 25% na nagkakabuo ng 100%. At para naman sa ating maikling pagsusulit, may hinanda ako dito 5 tanong na kung saan ito'y sasagutan nyo ngayong araw. Salamat. At para naman sa takdang aralin, magsaliksik at sumulat ng mga mahahalagang patungkol sa variety ng wika. Dahil sa ating susunod na pagkikita ay variety ng wika ang ating tatalakayin. At isa-isa kayong tatanungin patungkol sa takdang aralin. Kaya sana'y gumawa kayong lahat dahil kukunin ko lahat ng inyong mga notebook or mga papel na pagsusulatan na pinagsaliksikan nyo sa awitin o sa variety ng wika. Maraming salamat sa pakikinig.